Valenzuela. Balita naman po sa Metro Manila, hello guys. Guys, eto na oh. Nakuha ko na yung sampal balot naming dito sa Tagum City. Guys, so hindi naman ako ganun ka-excited, no? Yan, hindi ko pa, mamaya ko na lang tingnan yan. Papasok pa ako sa trabaho guys. Dumaan lang ako sa aming katiwala para makuha ang aking sampal balot. Para hindi tayo magkamali sa ating pagboto sa darating na halalan. Yan ano. Okay, so pero kahapon may mga naririnig na tayong mga balita no, na kesyo si ganito nagpasalamat na dahil sa pag-endorso sa kanila ng ating pinakamamahal na ka Eduardo. So ganun, may natutuwa, syempre meron ding nalulungkot. Kahit siguro sa mga kaanib kasi di naman natin maiwasan no, na may mga personal tayong preference. Ewan ko lang kung nadala ba lahat, kasama ba rito lahat sa sampal balot yung mga personal din nating preference ng mga kandidato. Isa-isahin natin mamaya. So kahapon napanood ko yung video ni Bong Revilla. So nagulat ako. Hindi naman sa ayoko kay Bong Revilla, no. I have nothing against personally against him, no. It's just that ano lang, hindi ko lang siya, hindi naman ako galit sa kanya. Hindi ko naman alam yung mga ginagawa niya kasi hindi naman niya ako fan para tutukan yung mga lahat ng mga activities niya. So basta ano lang, hindi lang siya, sabihin na lang natin ano, hindi siya kasali sa listahan ng mga preference ko. Ay nako, napakapalad niya at napasama siya sa napagpasyahan. Ano? So paano ngayon to? Well, alam mo, hindi naman kasalanan kasi sa aming mga iglesia na magkaroon ng personal na preference, no? Mga gusto, ganyan. Bago dumating kasi ang pagpapasya, meron na tayo niyan. Diba? Ang ano lang, ang kaibahan lang natin guys is meron kaming tagapamahala. Katulad nung ano, nung nangyari sa mga apostles no, nung unang panahon, nung mga buhay pa ang apostol, nagkaroon din sila ng mga dispute eh. May kanya-kanya silang gusto na iba doon sa kagustuhan ng ano, ng kapareho nilang apostol, di ba? Doon sa Council of Nicaea, di ba? Yan yung panahon na pinagtatalunan nila. Nagdedebate sila na dapat bang tanggapin nila ang mga hintil para pumasok sa relihiyon, sa iglesia noong unang siglo. Yun, maraming dispute dyan nun eh. So hanggang dinala nila doon sa central office nila, doon sa harap ni sino bang tagapamahalang pangkalahatan nila noon, yung leader ng nung pagkamatay ni Jesus, di ba, na mga apostol na lang yung natira para magpatuloy nung ano, di ba, si Apostol Santiago. Dinulog nila yung usapin, yung dispute kay Apostol Santiago. So ibig sabihin,
Secretary Francisco Pag nag-decide si na kailangang ibalik ang dating kapangyarihan Apostol Santiago noon, nung nag-decide siya, mayroong mga makatutulong ito sa may mga membro na naniniwala po si Chulo Rel na ano na natalo, may napagbigyan at yung iba ay, di ba? Kasi dalawang dalawang argumento yung nagtatalo noon eh. Pro at anti hintil, mga Gentiles. Pro and anti. So nag-decide si Apostol Santiago na wala namang dahilan para hindi tanggapin yung yung pag-member ng mga Gentile sa iglesyang itinatag ni Jesus nung unang siglo, di ba? Ganon din ngayon. May mga gusto tayo na kung minsan hindi na pagbibigyan, hindi na align sa magiging desisyon ng pamamahala. The point is susunod, yung pagsunod. Diba? So ganun yun, guys. Hindi nakakapagtaka na may mga sometimes, minsan may gusto tayo na hindi align sa sa nagiging pasya ng pamamahala. So yun yung pagsubok sa amin. 'Di ba? Kaisa ka ba sa diwa at layunin ng pamamahala? Tulad niyan, may sarili akong mga preference na malamang hindi kasama rito. May mga gusto ako o may mga ayaw ko o hindi naman ayaw ko. Sabi ko, wala naman akong inaayawan sa mga kandidato eh. Pero may mga nangunguna lang sa listahan natin. Aminin natin, ang mga kandidato, hindi natin yan kilala, karamihan dyan, personally, hindi natin alam kung gaano sila katotoo sa sinasabi nila. Hindi natin kayang i-prove yun. So, parang we are giving the benefit of the doubt sa lahat. Dapat pantay-pantay ganon. Okay? O, tinan mo, si Bam Aquino, inaasahan ko yan eh. Malamang, papasok yan eh. Ano ba bang dito? Yung mga nakakapagtaka. Yung mga hindi inaasahan ng mga tao. Ito si Rodante Marcoleta, inaasahan na yan 100% eh. Ito yung mga hindi ko inaasahan na mapapasama sa listahan namin eh. Villar. Di ba? Cayetano. Napakasiswerte ng mga to. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8. Oh, 8 lang. Ganon. Oh. So ganon no. Hindi porket ayaw namin katulad nung kahit nga si ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, hindi yan yung nag-iisang namumukod tayong tao na hindi nagkasala. Yan yung pinaniwalaan nating lahat. Sabi natin walang perpektong tao pero maliban kay Panginoong Hesukristo. Dumating din sa punto na mayroon siyang gusto, 'di ba? Pero hindi pinagbigyan. Okay? Nung panahon na huli na siya, 'di ba? Yung alam na niya na pahihirapan siya, papatayin siya. Anong sabi niya? 'Di ba? Nanalangin siya sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, Ama, kung baga maaari, lumagpas sa akin ang sarong ito. Kasi alam niya, mahirapan siya eh. So, ayaw niya. Merong kung maaari lang, sabi niya, wag sana. 'Di ba? Pero may karugtong yung panalangin niya na yun eh. Ngunit, hindi ayon sa ibig ko. Sabi niya, 'di ba?
kundi ayon sa ibig mo. So, itinanggi niya yung sarili niya para masunod yung kagustuhan ng Ama. So, yun yung ano natin, yun yung patuloy na pinipilit nating mga tao na sana na gayahin. May mga gusto tayo na minsan hindi hindi pwede. Okay? Tulad dito, di ba? Ayoko sanang botohan itong si Bong Revilla. Pero hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos kasi is magkaroon tayo ng unity, magkaroon tayo ng isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Itong election, paghatol to eh. Kaya naniniwala kami at sumasampalataya kami sa loob ng iglesia, lahat ng mga kapatiran na napakahalaga ng unity. Itong paghatol na to na gagawin nating lahat ng mga Pilipino sa Mayo 12 is paghatol. So, ang bilin ng Diyos na nakasulat sa Biblia is magkaroon kayo ng isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. So, that's it. Ganun lang kasimple, guys. 'Di ba? Yung pagkakaisa. Anyway, ito nga, ulitin ko nga, I have nothing personal against Bong Revilla, hindi lang siya kasali sa listahan ko ng mga nagugustuhan. Pero dahil ako ay isang iglesia ni Cristo at lubos na sumasampalataya na sa diwa at layunin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, susunod ako. Okay? Itatanggi ko ang aking sarili para sa pagkakaisa ng buong iglesia. So, ganun kasi yung ano namin yun yung doktrina sa loob ng iglesia na tinanggap namin at sinampalatayanan. Kaya nga kami naging membro. Kasi kung what's the use of being a member kung hindi ka naman naniniwala sa mga pinapatupad na doktrina, di ba? Okay, so hindi naman siguro mahirap intindihin 'yun. 'Di ba? Kayo rin, mga Catholics, may mga endorsement din ng mga ano niyo, 'di ba? Mga priest ninyo. Ang problema kung yun nga, kung makikipagkaisa ka ba saka ini-endorse ng mga pare. And I'm sure mayroon, 'di ba? So, ganun lang tayo. Respetuhan lang tayo kung ano yung mga ano natin, mga manok-manok natin diyan sa mga politiko, pero nakakalungkot lang kasi may nag-aaway kung minsan Huwag nating pag-awayan tong mga politiko, guys. Nakikipag-away ka sa politiko Hindi ka naman yan ipaglalaban ng patayan siguro kung ikaw yung ay nako, don't take it too seriously yung mga politiko na to. Okay, so again, ulitin ko, bumuboto ang mga iglesia para patunayan ang katapatan, ang pagkakaisa sa aming pamamahala. Hindi dahil gusto naming manalo tong mga itong mga nakasulat dito. Secondary na lang 'yon. Ang primary. Okay, ang primary is ang kaisahan. Ang gusto naming okay. Hey guys, thanks for coming along. Until the next one. Bye-bye.